It's not yet done until it's done. Ito'y dahil para sa mayorya sa Kamara, hindi pa rin natatapos ang proseso para mapatalsik sa pwesto at mapanagot si Vice President Sara Duterte. Ang mga maaaring mangyari sa susunod na mga araw, ipapaliwanag ni Judea Bernardo. Posibleng maitransmit na sa Senado ngayong linggo ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong makatanggap ng overwhelming 257 votes na pumapabor upang umusad na into an impeachment trial. Ayon yan kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, kasabay ng paglilinaw na sa ngayon, hindi pa opisyal na naiaakyat ang impeachment sa Senado dahil hindi pa rin pinal kung kanino dapat makipag-ugnayan ng Kamara para maipadala ang mga dokumento. Pero lusot man sa Kamara, hindi maialis ng ilan ang agam-agam na baka hindi ito mauwi sa paglilitis, kagaya ng nangyari sa impeachment case laban sa bise ng nakaraang taon. Ito ay dahil sa biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado kagabi, kung saan sinupresa rin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang taong bayan nang bigla itong magpakita para bumoto sa coup. Dahil sa change of leadership, sinabi ni Chua na posible rin daw mag-iba ang setup ngayon ng pag-usad ng impeachment, pero pinanghahawakan niya ang sinabi ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa pag-usad ng impeachment ang change of leadership. Siyempre mag-iiba yung setup ngayon dahil unang-una si Senator Tito Soto ay nung siya pa yung Senate President, nagsabi na siya na outright or forthwith ay iseset niya na ito for hearing. Pero since nandito po ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano, so antayin na lang natin kung ano yung kanyang magiging desisyon. So bigyan din natin sila ng pagkakataon. Si Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno naman, nanindigan na sa ilalim ng konstitusyon, dapat agad umusad ang impeachment trial sa oras na matanggap na ng Senado ang reklamo, sino man ang nakaupong Senate President. Basta napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Kaya nga ang nakalagay doon ay forthwith. Aminado naman si Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na kaduda-duda umano ang naging timing ng isinagawang coup at pagpapalit ng liderato sa Senado. Ngayong alam naman ng mga ito na kahapon din ang isinagawang botohan upang malaman kung dapat na bang alisin sa pwesto si Vice President Sara sa pangalawang pagkakataon. Ayon naman kay de Lima at Chua, kung sakaling hindi tumulak into an impeachment trial ang mga reklamo sa Senado, posible pa rin maghahain ng Kamara ng petition for mandamus upang obligahin ang Senado mag-convene into an impeachment trial. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, DTV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.